Ang artikulo na pinamagatang The Philippines Deep State, Analysis and Opinion ni Joe America ay isang kritikal na pagsusuri sa tinatawag na Deep State sa Pilipinas. Ayon sa kanya, mayroong isang malalim na sistema ng kapangyarihan na gumagana sa loob ng bansa at hindi lamang nakatuon sa mga isyong panlabas. Narito ang ilang mga pangunahing punto ng artikulo. Number 1, ang pagpapatuloy ng political dynasties. Ipinapakita ni Joe America na patuloy ang pagpupondo at pagsuporta sa mga political dynasties na madalas ay may magkakaparehong interes. Ang mga grupong ito ay nakikipag-alitan ng walang kompromiso paulit-ulit na nagdudulot lamang ng hidwaan sa politika na walang umpay. Number 2, mapanupil na administrasyon. Binigyang diin niya na mayroong mga batas at patakaran na nagpapalakas sa isang autoritaryang sistema sa pamahalaan. Ito ay ginagamit upang kontrolin ang lipunan sa pamamagitan ng pagpapataw ng mahigpit na regulasyon na pumipigil sa tunay na pagbabago. Number 3, reactive na programa at kakulangan sa progresibong solusyon. Ang artikulo ay tumutuligsa sa mga programang nakatuon lamang sa paglutas ng mga lumang problema kaysa sa pagbuo ng isang moderno at progresibong bansa. Dahil dito, patuloy na inuulit ang mga nakaraang sistema na hindi nakakatugon sa pangangailangan ng kasulukuyang panahon. Number 4, pagpapanatili ng kakulangan sa edukasyon at pagka-impobre. Ayon sa pagsusuri ni Joe America, ang Deep State ay sinasamantala ang hindi sapat na edukasyon at ang kahirapan ng karamihan. Sa ganitong paraan, nahihirapan ang mga mamamayan na labanan ang sistema at mapabuti ang kanilang kalagayan na nagre-resulta sa patuloy na pagiging nasa ilalim ng mga nasa kapangyarihan. Sa kabuuhan, inilahad ng artikulo ang pananaw na ang Deep State sa Pilipinas ay isang nakatagong istruktura ng kapangyarihan na nagpapatibay sa kontrol ng iilang elitistang grupo. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga sistemang pampulitika na pumipigil sa pagbabago, paglikha ng mga batas na naglilimita sa kalayaan ng mga mamamayan at paggamit ng mga programang hindi talaga nakakapagbigay ng solusyon sa mga pangunahing problema ng bansa. Ang pagsusuring ito ay nagpapakita ng pag-aalinlangan sa kakayahan ng kasalukuyang sistema na magbigay daan sa tunay na pag-unlad at pagbabago sa Pilipinas.